Asawa ni John Estrada na si Priscilla Mireles nadukutan sa isang supermarket sa Gis. August 16 habang naggrocery kasama ang anak na si Anechka, naka-live si Priscilla sa kanyang social media para ipakita umano sa kanyang mga fans ang routine nito kapag nagro-grocery. Ngunit sa kasamaang palad ay nadukutan umano ng anak nito na si Anechka habang namimili sa isang supermarket sa Gis. Ayon kay Priscilla ay nakuha umano ang cellphone ng anak. Duda na si Priscilla una pa lamang, ayon sa kanya ay may napapansin umano siyang isang grupo na tila lumapit at sinisiksik siya habang ito ay namimili. At doon na nga nakumpirma na nadukutan na sila. Narito ang buong detalye. I'm just gonna shout out some of the people that came in while somebody else is looking at the ice cream again. and I'm gonna say my goodbyes. And kita-kita tayo mamaya or baka bukas. Okay? So I wanna say hi to Rupa Karatisa. I wanna say hi to Rosana Evangelista, to Ma Teresa Nishimura, to Nengnen Genentisa. Yun. I wanna say hi to greet Ike Olympia. I wanna say hi to sino pa iba? To Vin Salamero, to Lynn Lazaro. I wanna say hi to Angel, to Josephine Fulera Gonzalez. I wanna say hi to Chingay Borneo, to Gigi Abarido. So yon. E lahat ng iba na pumasok ngayon. Nagigreet ko din si Troy Gomez, si Igay Cruz. Hi, kumusta Igay Cruz? I wanna say hi to Glenda Beclayo. By the way guys, lahat ng mga followers ko, palagi ako naalala yung kung sino-sino talaga palagi sa sa mga lives ko. So, I just want to say thank you, appreciate kayo na marami, and I always remember because of course when I read the names, naalala ko na yesterday or how many past days mananood kayo. So, appreciate kayo na marami. Appreciate kayo na sobra. So, thank you talaga sa support niyo. And I wanna say hi to Vin Salamero. I wanna say hi to Jean Lopez, to Chrisma, and lahat na iba na pinasok na yon. Okay guys, so God bless you. Have a wonderful day or end of day. And then, hi and good morning sa iba na nasa Amerika, nasa Middle East, nasa Europe. And dito para sa amin, sa Pilipinas of course, it's 5 p.m. right now. So I want to thank you for your support. I want to wish you good luck kung kailangan nyo papunta sa grocery. Good luck sa inyo. Some people really enjoy it. I'm not part of those people, but I don't have a choice. So, yun lang. So, thank you guys. God bless you. And kita-kita tayo sa susunod na live natin. Okay? Please, huwag nakalimutan to follow, like, and share yung mga vlogs natin. Okay? Love you guys. God bless. And good evening sa inyo lahat. Bye-bye, guys. Hello guys, good evening. Kumusta kayo lahat? Ako naman, victim ako ng scam dito sa BGC. While I was talking to you guys live dyan sa grocery, guess what? May snatchers na naman sa loob ng grocery. Tapos, one of them, or a group of them, were able to get my other phone from inside my bag. Nabuksan nila yung bag ko while I was waiting online. And kinuha nila yung phone. So, andito ako naman sa police station ng Taguig. Live, very helpful sila naman. Bablotter na kami. Tapos of course, yung kinasis sa amin dito si Arnel. Salamat Arnel. Na kanina lang pinagalitan ko si Arnel eh. Pero kailangan pala na to make a report muna sa police station para pa-check ng police mismo. Nasaan si Kuya? Pa-check ng police dyan sa labas. Sila mismo ma-verify yung CCTV. Kasi actually, while we were... Okay, let's go baby. While we were doing the vlog, makikita naman yung mga suspects sa vlog ko eh. So, merong dalawang very, suspicious. Very suspicious na ng suspects sa vlog. Na lumapit sa tabi ko while another old woman was keeping moving back and forth. Kaya during the vlog, I'm doing like that eh. And kukuha nila yung cellphone ng baby ko, so malungkot siya. I will find you. Yes. Pero malas nila kasi kukuha ko yung mga mukha nila sa vlog ko eh, sa live ko. Tsaka, of course, may CCTV sa marketplace ng supermarket sa uptown.
So, nababalikan kami dyan kasi ma-review yung police, yung CCTV. So, of course, na-score nila kami. So, medyo ma-adventure kami dito. Papasok kami dito sa patrol ng car. Come, baby. So, yun. So, papasok kami. Victims kami ng scam. Kawawa naman yung cellphone ng baby ko. And I'm just glad it's just a cellphone, diba, guys? Ang problema la, yung pabalik ko ng Pinas, yung kausap ko na iba-ibang friends ko, actually na-aware nila ako sa high street na may rami scammers daw na yon dito sa BGC. Of course, sa loob ako ng supermarket, medyo relax ako kasi that's not just basta-basta supermarket. Usually, mga tao na frequent yung, that goes to that supermarket, yung mga taga dito, yung mga foreigner community. So, you know, medyo masyado akong relaxed. And magaling talaga sila, ang bilis. So, kudos ako sa kanila, ang bilis nila eh. Professional talaga ng pickpocket yan. Kasi my bag was closed, my bag has a lock. You're able to unlock and grab nila na mabilis yung cellphone and umalis sila kagad. So, grupo sila. So, kailangan talaga tayo lahat, ma-careful dito sa BGC area. Kahit nasa loob ng mall kayo, kahit nasa loob ng store kayo, kahit sa supermarket, imagine, they were able to just to snatch yung phone just like that. Pero malas nila kasi may kukuha ko na images sa vlog ko, tsaka pa-match natin sa CCTV na meron yung sa loob ng supermarket kasi merong camera na tutukan dyan sa cashier. So, yon. So, pupunta kami now back to the mall, to Uptown Mall. And then, we're gonna see what will the police able to find out in the CCTV kung sino-sino sila na mga grupo ng scammers, na mga pickpocketers dito sa, na ang lakas-lakas ng loob nila kahit sa loob ng supermarket na marami security cameras na lakas ng loob nila, ginagawa nila ng kalokoha din. So now, pabalik kami ng Uptown Mall. And kasama kami, of course, na-score sa akin, si Kuya Arnel, taga Marketplace. Tsaka yung police. Yung mga police dito sa BGC, na malapit lang pala sa area. Ito yung police station. So, first time ako nasa police station dito sa BGC, maganda naman siya. Okay naman siya. Mabait naman yung mga tao doon. And pabalik pala namin dito sa mall. And let's see what's gonna happen, guys. But I just wanna share with you guys what will happen. Lahat kayo pwede nagibiktima na mga scammers na ganun. And it's so sad because BGC used to feel very safe and now hindi na. So, siguro mukha ako masyado foreigner. Akala nila, hindi ako vlog, baka akala nila na video call ako, hindi ko kayo kasama. Okay, let's go, baby. So, ipabalik namin dito sa mall. Papasok kami dyan sa Marketplace. Kanina, nalobat ako eh. Pero buti naman yung mga police dyan na hiram sa akin na na charger sa phone. So, i-charge ko yung phone ko dyan sa sa police station. And now, ipabalik namin dito sa Uptown Mall. Malas na lang mga pickpocket. Nakukuha ko sila sa videos ko. Tsaka meron sila sa CCTV for sure. Kasi yung spot kung nasaan sila pa-pickpocket, pang rob my bag, may CCTV camera na tutukan dyan. So there, guys. So papasok kami dito na yon. And I cannot let that go. I know it's just a cell phone. But alam mo naman, we cannot just allow, good evening po, we cannot just allow these things to be happening. Okay? Yung mga pickpockets na take over BGC. Yeah, later baby, we're gonna get ice cream. So, kailangan natin ginagawa ng paraan para i-identify natin sila lahat. Kasi meron talaga modus operandi dito na yon sa BGC. Na mga pickpockets, mga scammers, pati kidnappers. So, we need to make everybody aware. And I will be making, if I have their identification, I'll be making them very famous. Yung sasabihin ko sa kanila. So, sana lang, pabalik nila yung cellphone na anak ko. Kasi kung hindi, naging sila talaga, and kukulong sila. They're gonna go to prison. Kasi that's robbery.
Diba? So, I have some screenshots in my phone of the video that ginagawa ko kanina dito sa supermarket. And kung sino na suspicious na sa likod ko, na lumapit sa akin sa bako, meron ako din nakukuha na parang snapshot na mga mukha nila. Siguro, hindi nila alam kung sino ako, hindi nila na-realize na live ako dito sa supermarket. Baka akala nila, kinausap ko na